Ah, ikukwento ko po sa inyo yung story ko ng buhay ko para alam nyo rin kung ano yung buhay ko. Ako po yung isa sa panganay sa aming magkakapatid. Dapat po kami magkakapatid. Ako po yung panganay. Na nakatira po kami sa probinsya. At ang tatlo po kaming babae at isang lalaki. Bunso po namin lalaki. Lahat naman po kami nakatapos ng pag-aaral. Kaya lang, yung mm, yung pag-aaral po namin ay bali po sa auntie ko po galing lahat yung mga kuha namin, mga gasto, sila po nagpaaral sa amin. Tapos po, nung pinagtapos ako po is nursing. Naka-nursing po ako degree sa Immaculate Conception. And after that po, nung nakatake naman po ako ng isang exam ng board exam, pero nung po, hindi naman po ako nakapasa kasi hindi ko siguro po kasi wala rin akong nung time na yon, wala akong focus, wala akong interest. Ayun, nabagsak po ako. Pero po nung tapos po noon, nagtrabaho na po ako sa ibang lugar. Napunta po ako sa Olongapo City. Nasa Olongapo City na po kami, meron po ako naging, meron din po ako naging, po sa Olongapo City o Subic. Nagtrabaho po ako sa Subic ng dicer sa mga souvenir. Nung nagtrabaho na po ako, ilang taon na po ako nagtatrabaho doon. Naranasan ko rin po magtrabaho sa loob ng Subic base, sa paggawa ng laptop, paggawa ng ATM. Tinry ko rin po na magtrabaho ng ganun. Tapos parang nakuha na po ako doon, nainip na ako kasi mahirap din ang buhay doon. Lumipat ako sa Manila. Nung lumipat ako sa Manila, pinasok naman po ako ng tita ko sa kaibigan niya sa gawaan ng mga ice cream. Ganun po, meron po silang shop ng ice cream. Mahirap din po ang buhay sa Manila. Tapos nung time po nung nandun na po ako sa namin sa Manila, kinuha ko ng kapatid ko na magtrabaho dito nga sa Dubai. Kinuha niya ako, binisit-bisa niya ako para makapagtrabaho dito. Nandito na ako sa Dubai, hindi ko akalain na mainit pala dito. First time ko nag-abroad kasi. Tapos meron ako nakikita kasi ang pinaka-kon dito yung traditional dress pala ng mga babae isabaya, sa mga lalaki pala kundura. Pag nakakita ko ng first time ko na nakaabaya, nakaitim, full itim sila. Pati yung buhok nila nakaitim, nakatago, nakakuan, pero parang nakataklob na itim. Sabi ko, ano ba to? Puro itim. Parang natakot ako. Nung first time ko lumabas na mag-isa, agad-agad ako bumuli sa bahay namin noong time na yun. Kasi nga, syempre, itim Lahat ng nakita ko itim. Pero wala naman ako nakita meron akong nakita mga lalaki, nakakondura, nakaputi, tsaka itim. Hindi ko, ano ba to? Bumalik ako sa namin kasi gusto kong lumabas. Makita ko anong nangyayari sa labas, kung anong buhay meron sa labas. Tapos nung nandun ako, bumalik akong bigla sa bahay namin. Tapos sabi ko sa kapatid ko, parang merong kakaiba sa labas, sabi ko sa kanya. Sabi niya, ano nang kakaiba sa labas? Nasa trabaho siya nung time na yun. Sabi ko, ba't nakaitim at saka nakaputi yung mga tao dito? Sabi niya, talagang normal yan. Yan yung mga traditional dress nila dito. Doon ko lang nalaman na yung pala yung mga damit nila dito na sinusuot. Tapos kasi Muslim country nga Siyempre dapat yung mga babae nakatakip, di ba? Kasi strict nga Nung time na nagpunta ako dito, strict talaga. Ramadan din noon. Ramadan time din ako nagpunta dito, no? Tapos nung time na yon is maigpit pa nung time na yon. Bawal kumain sa labas, mga grocery, nakasarado, mga restaurant nakasarado, nakataklob, gano'n. Ang mabibilan mo lang take out para doon ka kumain sa bahay niyo. Bawal uminom ng tubig sa labas, bawal kumain sa labas. Pero ngayon buwan na
Ilang years siguro, 2008 ako nandito sa Dubai. Ngayong mga siguro mga 2000, 2010, 2011, 12, ganyan, iba na ang kuwan ng Ramadan ngayon. Parang hindi na sila mahigpit, parang ordinary na lang. Minsan may nakikita kang kumakain sa daan, may umiinom sa daan. Pero dapat hindi gano'n, respeto naman sa mga Muslim na kababayan natin o Muslim na mga talaga yung mga Muslim na kailangan natin na respetuhin sila kasi nire-respeto rin naman nila tayo. Tapos ngayon, then tagal ko na rin. Tapos nagkuhan ako nag-apply ako ng time na yun, 2008. Mahirap pa na maganap dito ng trabaho, tsaka mainit, ang init. Sobrang init pala dito. Tapos nung time na yun, lahat ng mga bahay, naka-aircon, sasakyan, naka-aircon. Parang nung first time ko na naranasan na sobrang init. Ako pa naman minsan, ayoko na mainit. Gusto ko, mainit din ako. Gusto ko malamig palagi ang panahon. Tapos yun, lakad-lakad ako, tagaktak ang pawis ko. Hanap ng trabaho. Tapos one time, nakahanap ako ng trabaho. Siguro, 1 month lang ang dito, visa dito, pag visit visa ka. Pag hindi ka nakahanap ng trabaho, uwi ka na, hindi na pwedeng i-renew Tapos nung na yun, lakad-lakad ako, nakarating ako sa American Hospital. Ang American Hospital naman ito, sabi niya, na-interview na ako. Sabi niya sa kondo ako ma-assign sa pharmacy. Ang problema, wala ang HR ng American Hospital that time nasa bakasyon. Kaya, hindi ako pwedeng maghintay na matagal kasi 2 days na lang ma-expire ng visa ko. Ngayon, yung kasama namin sa bahay, inirecommend ako sa school. Sabi nila ang school daw madaling mag-visa. Ngayon, try ko sa school, nakapasa naman ako sa school. Tapos nung nakapasa naman ako sa school, ayun, tinuloy ko na hanggang nagustuhan ko na ang sa school. Mga bata, kasi pag mga bata kasama mo, syempre, parang okay lang kasi ang mga bata kasi mga inosente, tsaka mabait ang mga bata dito kahit Arab. Minsan may makulit, normal na ako ng bata na talaga yung mga ganon. Ugali na ng bata. Tapos nung time na yun, nakailan years na ako, 18 years. Pag 18 years ako ngayon, merong trabaho na okay, may trabaho hindi. May mga kasama na okay, may mga kasama hindi. Pero hindi ko naranasan na ang administration namin sa school is naging kwan sa akin, naging hindi okay, naging masama. Ganon. Mabuti sila sa akin. Nagkasakit nga ako nung kwan. Kailan, after 2 years ago, na mild stroke po ako. Kasi itinigil ko yung gamot ko nung sa high blood pressure. Siguro, kuha na rin ng stress. Yan, ganun. Tapos nung time na yun, ayun, okay naman, sa awa naman ng Diyos is magto 2 years na ako na okay naman ako. Kaya lang natakot po ako kasi sabi sa akin ng doktor, pag daw po second time na ako ma-mild stroke ako, baka daw po mas malala pa mangyari sa akin. Kaya po ngayon po, nag-iingat na rin ako. Nag-iingat na rin po ako na pagkain ng hindi okay. Kailangan po mga healthy kinakain ko. Hindi na po ako nagsasoft drinks, hindi na ako nagkakape. Ayun, tinigil ko na po lahat yun. Hindi na lang ako gano'ng kumakain ng baboy. Minsan, patikim-tikim lang, pero hindi katulad ng dati, chicharon, kisipata, ganun po kinakain ko dati. Ngayon, mula na nagkasakit ako, natakot na rin po ako. Ayoko na rin pong balikan yung may stroke ako. Siyempre masarap mabuhay, no? Ngayon po, nagme-maintenance ako. Meron po akong 4 na gamot na ininom. Sa awa naman Diyos, ang maintenance ko na masagot na insurance namin. Nung insurance namin ngayon, after every 3 months po kumukuha ako ng gamot. Kaya lang po ang problema po kasi minsan nagpapalit kami ng insurance. Ang insurance po namin kasi minsan hindi cover ang mga lab test, ganun. Pili lang po. Pero sa awa naman po ng Diyos, yung mga test ko naman po is ako naman po nila. Accepted naman po nila. Na-allowed naman po nila. At saka po ko naman ngayon, ang ko naman po, maganda naman po ang
cholesterol ko, ang BP ko, okay naman po siya. Ang kuwan lang po, kailangan medyo maglakad-lakad, exercise. Yun lang po dapat ako, tsaka yun, dapat po hindi ko makuha yung stress. Ang hirap din po may stress eh. Kasi po sabi ng doktor, isa po yun nakaka-trigger sa akin ng stress. Kaya din po mag-ingat-ingat din po ako. Ayun po, medyo okay naman po ako ngayon. Hindi naman po ako nahihilo, hindi na po tumatas ang BP ko. Okay naman po ang cholesterol ko. Tama po ng Diyos, dasal lang po. Tsaka konting control sa sarili. Exercise po. Yun po ang ginagawa ko ngayon. Yung time na to. Hindi ko nga po pala kwento sa inyo yung about sa nagkaanak rin po ako, anak sa pagkadalaga. Yung kwan ko po yun, yung nagtrabaho po ako sa Olonga po, sa Subic. Yun po yung boyfriend ko pa mula nung college. Computer science po siya. No, computer science po siya nung time na yun. Ako nursing. Nagkakilala po kami dahil sa kaibigan ko. Ang kaibigan ko po, na may boyfriend din na kaibigan niya. Doon po kami nagkakilala ng dalawa. Tapos nung time na po na yun, nabuntis na po ako. Pero hindi naman po kami nagsama mula nabuntis ako. Wala na kasi po, may kaya yung lalaki. Ako po kasi walang kaya, pamilya namin. Ayaw sa akin ng pamilya ng boyfriend ko ng time na yun. Kaya naghiwalay din kami. Kahit po sustento, wala rin ako nakakuha sa kanya. Ako na po lahat mula nung baby pa yung anak ko. Ako na bumuhay sa anak ko. Nag-asawa na po kasi siya. Nung time, gusto niya po kami tulungan, kaya lang po problema yung napakasawa niya is, kung pinupunta ko, sinusugod po kami sa bahay, sinusugod po yung nanay ko sa bahay namin na wag daw humingi ng tulong sa asawa niya. Ganun, sa halip po na makuha yung nanay ko, ma-high blood. Sabi ko, wag niyo na ko usapin, hindi na kami nag-communicate ng dalawa kasi nga, ayoko bang ganun. Tutulong ka kung tutulong ka, pero kung tutulong ka at ganyan lang ang gagawin niyo sa amin, wag na lang po. Kaya po itinaguyod niya anak ko na mag-isa. Ngayon po 19 years old na po siya. Kasama ko po siya dito sa Dubai. Kaya lang po ang problema sa anak ko, pasaway nga po kasi. Ngayon, may boyfriend pa, nagsasama na sila ng boyfriend niya. Hinayaan ko lang po. Kasi malaki na siya, alam na niya ginagawa niya sa sarili niya. Pero mabait naman yung lalaki, responsable naman yung lalaki. Nayaan ko na rin po kasi kesa po ma-stress ako palagi sa kanya. Ngayon po, okay naman sila ngayon. Mag-start na po siya ng trabaho ngayong Monday. Kahit po mababa sahod, sabi ko sa kanya kunin na niya. Kasi sa panahon na itong crisis sa Dubai, hindi po maganda ang buhay ngayon dito sa Dubai kasi po, alam niyo po yung gera po kasi. Siguro naman po nababalitaan nyo ngayon. Yan po yung naging buhay ko ngayon. Ako po ngayon, sariling ko lang po. Nakatira po ako sa isang partition, pero bala ko rin po lumipat. Kasi mahal ang partition eh. Magbe-bed space na lang po ako. Siguro after 1 month po, aalis na rin ako. Nasa pa akong partition para naman po makatipid kahit pa paano. Gusto ko po sana sumama sa anak ko tsaka sa bayaw ko. Kaya lang po, paano matututo yung anak ko kung andun ako palagi, di ba po? Kaya after 1 month po, naghahanap na lang ako ng bed space na malilipatan po. Sana po ngayon makasurvive kami sa hirap ng buhay dito. Regular naman po, kaya lang minsan may alert din dito sa Dubai. Kaya lang po nakakatakot din. Kaya minsan, lumalabas-labas po ako ng park sa kaibigan ko o nagkukuhan-kuhan. Pero sa safe na lugar naman po. Bumabalik din ako sa bahay namin kasi hindi po ako pwedeng palagi nasa bahay. Nakaka-bore din po, nakaka-stress. Mag-iisip-isip ka na lang doon na kung ano-ano, lalo ka may stress. Mas mainam po lumabas-labas na. Ingat-ingat na lang po kasi. Sana po
ma-expired kayo sa buhay ko dito, naging buhay ko, na sana po, hindi naman po maging aral. Sana po mapulutan nyo ng aral yung mga naging buhay na ibang tao. Nakaka-expire naman po kasi pag nalaman mo isang buhay na tao, lalo na lahat kung may mga challenge din. Ayan po, yun lang po. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo sa kwento ko.